Itinanggi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na may kinalaman sa umugong na kudeta sa Senado ang pagbabago ng ilang salitang ginamit sa committee report tungkol po sa mga flood control project. Imbis na diretsahang irekomendang pakasuhan ng ilang senador, inirekomendang isa-ilalim na lang sila sa preliminary investigation. Saksi si Ian Cruz. Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na ang nagsabi, pinalambot ang ilang lengguwahe sa committee report kaugnay ng mga maanomalya o manong flood control projects. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen na hindi masacrifice yung intent, hindi mababago yung substance. Sa naunang lumabas sa draft report, nakasaad na inirekomendang kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at Senador Francis Escudero. Pero ngayon, imbes na irekomendang kasuhan, In-specify na lang namin na instead of using the word charged, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung mga ganon. Pag sinabing charged, ito yung tumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pakisipin ng mga tao, china-charge na sa korte. So yung tatlong senador, hindi na to be charged, but to undergo PI. PI. Yun din naman talaga yung ibig sabihin doon sa hindi naman namin pwedeng i-recommend sa court na i-charge sa court kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court, di ba? So kinorek lang namin yon. nang unang lumutang ang draft report, ilang senador ang nagsabing binabawi nila ang kanilang pirma rito. Ang draft report din na ito ang isa sa itinuturing na mitsa sa pag-ugong ng umunay kudeta sa liderato ng Senado. Pagtitiyak ni Lacson, walang kinalaman sa minorya at sa sinasabing Senate coup ang paglambot ng lengguwahe ng rekomendasyon. Did it have something to do with minority na hindi raw nagustuhan yung... Nothing to do with the minority kasi hindi pa namin nakausap yung minority. Nothing to do with the supposed coup against SB? Wala. So, di naman po ibig sabihin na nag-weaken yung recommendation ng No. Ribbon Committee? No. Alright. Not But, at all. sir, to be clear ha, undergo PI on plunder and graft, yung tatlong Hindi, senador. marami. Merong direct bribery, merong plunder, merong malversation, merong violation ng anti-graft, may violation ng ethical standards. Bukod kina Escudero, Villanueva at Estrada, inirekomenda rin isa-ilalim sa preliminary investigation sina dating Senador Bong Revilla, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy. Recommended for PI din ba, sir, si dating Speaker Romualdez? Hindi ko matandaan kung kasama siya sa ano. Sir, si PBBM po, babalikan mo Malayo na yun. Kasi impeachable officer ang presidente eh. Na-dismiss na nga yung impeachment complaint. Tiwala raw si Lacson na makakakuha siya ng 11 lagda na kailangan para maaprubahan ang committee report. Komento naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagrebisa sa report. It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Ayon kay Remulla, may bigat ang personal na mga relasyon lalo't magkakasama sila sa Senado. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, huwag lang nalagay yung pangalan. Ganun yan. May negotiation yan. May compromise yan. Hinihinga namin ng tugon dito si Lacson. Sa kabila nito, sabi ni Remulla, wala itong epekto sa gumugulong na nilang mga investigasyon sa tatlong senador at sa iba pang nadadawit sa kontrobersya. At least, yung pagkapangalan sa kanila tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. Yung report niya kasi, anticlimactic yan eh. Kung ano alam natin, yun na yun eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.